So, circular motion, tapos, so free body diagram. Diba? Ano yung forces? I think mas maganda gawin mo dyan side view na free body diagram. Kasi may X and Y, meron kang radial at saka yung ano yun, off plane or ano di ba yung motion yan on a plane. So yung meron kang components ng forces na in the plane at saka perpendicular to the plane. So para kita, yung in the plane, yan yung nasa x-axis. Yung off the plane, yan yung nasa y-axis. So, mo. So para siyang side view. So axis of rotation, and then from the axis to the object. Or yun. Or So forces would be meron kang normal force, gravitational, at may anong force naman yan? Okay, so friction. mm-hmm. What speed daw will put the car on the verge of sliding? Okay. So sliding basically po pagka naging kinetic na siya. So Oh. No negative din. Okay. Kasi ano naman. Kaya, yung Fn minus mg equals 0, I think ang gawin mo niyan ay isulat mo yung dalawang equations from Newton's second law. Para kita na ito yung vertical, ito yung horizontal component. So yung Fn minus mg equals 0, that comes from acceleration na vertical is 0. So mass times acceleration na horizontal, ano naman? Tapos order ano ba yung positive x? Tigil ko lang. Yx. Also,
Yun. So that's v squared. Opo. So the A is squared over R. Okay. And then, okay. So ngayon, pag kinalculate na, Wait lang. Yung calculator. so ano yan ha, paki-compute yan both in meters per second and in kilometer per hour. Wait lang. Ano ba? So, ano ba? Wait lang po. Ayun. Oo. Wait lang po. Kunin ko na talaga po yung calculator. Pero calculate ko muna using online kaya. 0.6 times 9.8 times 20.5. Why is everything in Japanese? Why? Hmm. Yes, why is it Japanese? I don't know. Pero, Naka-Chrome ka ba or naka-Edge? yung ano kasi, pwede naman ako naka-phone, pero anyway. Uh, square root nito. Square root. No. Ha? Okay, Q na lang. So, Q of answer. Answer. Hindi ba mas simple na i-calculate nga sa Desmos? 13. Pwede na mo. Kasi wala po ngayon yung calculator. Puno ko na lang po mamaya. Pero not now. So 13.13. Okay, so anong units niyan? Ano ba? 13.39. Sige ko lang po yung units. So include mo yung units na sa substitution. Okay. Tama. Wait lang pa yung significant figures. Okay, so dapat 13.4. Hmm. Yung sa battery. Okay. Okay, bago.
Yung buong. Okay, so ngayon, um, actually 2 sig fig lang yung kailangan natin kasi yung coefficient of static friction 2 sig fig lang eh. Using mo mo? Ah, Ay, oh. 0.60, So, diba? 2 na. So, 2 lang nga mo. So, okay. Okay, ngayon in kilometers per hour, ano yan? In kmh, wait lang mo. I don't know. Will convert ko lang. Alam sa conversion from kmh to 13.39. Ano kaya yun? Mga 48.2. 48 na lang. Siguro po 48, I think. Nasa 47 to around 47 pag niround off siya eh. So, Tama. So, tama. 48. Ngayon, tingnan mo yung value. So, yung ganyang values na binigay, yung 0.6, that's typical for yung coefficient of static friction of I think ano to? Con asphalt and tires yan eh. Asphalt to rubber siya eh. Tapos tingnan mo yung radius, 30.5 meters. Uh, So, mukha siyang ano siya, typical yan, yung mga ganyang radius nakikita mo yan sa sa mga mountain roads. Teka, di ba nagro-road trip kayo kung minsan? Mabo. Nakikita mo Very. yung mga, ano yung napapansin mong signs na yung speed limits pag nasa winding roads kayo sa bundok? Suppose sa back Meron po. ka, Medyo ah, mababa po. like, usually anong values? Hindi ko po napapansin, pero may nakita na po akong 20. Pero I don't think that's in Di ba? Baguio. Pero somewhere, meron po. Mga ganun, mga Di very ba? Mga 20, at yung mountain iba hanggang, pa slope. pag mountain roads mo, nasa 20, 40 at most. Tapos ano yan eh, actually yung basis ng, kasi yung calculation yung ginawa siya for, I think dry road pa yon. Eh Baka kung ano po na, umuulan, yung ano po parang mag-ano po, tawag doon yung gumagano po, nag-skid na kumbaga. So pwede ka kasi mag-skid kapag masyadong mabilis yung takbo mo tapos hindi banked yung road. Or worse, pag yung bank ng road opposite dun sa tamang direction. May Mm. mga ano eh, may roads kasi na gano'n eh, na baliktad yung banking. So it's even worse. Yung mga atang na dun, I think off-camber roads. Ay, Ano yan grabe. eh, typical Po na, values yan reverse eh. back. Bilang mo, reverse back. Why? O nga po na, why nga? Why yung ano? Why nga po do they exist daw? Which Ayun one? nga po. Why in God's name are the curves in some roads reverse back? O nga po na, Ano? so pagka nakabaliktad nga po, we saw po yung naka-back is better. So kung sa reverse back, why kaya? Why would some people do that? Sa ano? So anyway, Ewan ko lang kung ano nangyayari. No? Pero minsan may ganong cases eh. I suspect baka engineering failure siya. baka hindi po siya intentional. Okay, No? another thing na eto, may share din ako na what, teka, kuha ko ng new page. Ano to eh, this is something na kung marunong ka bang magbisikleta? Hindi po, pero planning po soon. Okay, so may, yung dynamics kasi ng motorcycles at saka bicycles pareho. Actually pareho sila eh. Mas mabilis nga rin Motorcycle, yung motorcycles. sped up nga po na bicycle. So, pakita ko sa inyo yung anong situation kapag mountain road tapos motorcycle at saka bicycle. Kaya nga po minsan pala binaban yata po sa ano, Tuguegarova po, sa some mountains na bawal daw po yung mga bicycle.
Actually, ano yun eh. Yung drawing tayo na, no, ng sample load. So, let's say may circular load tayo. So, and then, teka. Yeah, tapos You can nun, press control that. You can press control po to make perfect circles. Okay. So, let's say, so ganito yung ano, ganito yung shape ng road. Tapos, so let's zoom in. So, tingnan lang natin yung portion na, ano. If you're driving a car, ito yung tamang lane, no? So, ito yung, let's say, ito yung isang lane on a mountain road. Yung other lane would be, let's say, nandito. Nasa labas. Diba? So, ito yung inner lane. Tapos yung opposite. So dito tayo dumadaan. Ngayon, if you're riding a car, ang path mo, talagang nasa gitna ka ng circle. Diba? Opo, pero yung motorcycles, mali po siya. Actually, yung ano eh, ang yan yung nandito rin yung explanation bakit on mountain roads typically mas mabilis yung motorcycles kaysa sa kotse eh. Tingnan mo Opo, yung ano, tingnan mo yung maganda. circle. Yung let's say po yung tricycle tsaka ano, sa motorcycle, kahit na empty po yung tricycle, super bilis po yung ano, motorcycle. I don't know why. Alam mo kung bakit pag mountain road? Pag Opo. mountain road at curved, ito yung path ng tricycle at saka 3 or 4-wheeled vehicles. Ngayon, if you're riding a motorcycle, yung strategy kasi dyan, you don't take this path. Hindi ka dapat dumadaan sa middle. Instead, the motorcycle path will be like this. You start from the outside, and then you apex, and then exit dito sa kabilang side. So, yung radius ng curve na to, so if you think of this as being a circle, or a portion of a circle, yung effective radius niyan mas malaki. Ngayon, ano yung condition natin for static friction, for non-slip? The larger the radius, di ba, V square is Nga po, equal to, squared over R, yung acceleration. so mu s, ito yung friction, yung maximum speed condition. A car is limited by a smaller radius kasi ito yung kailangan niyang daanan. Kapag motorcycle or bicycle, mas malaki yung radius na pwede niyang piliin kasi hindi requirement mag-stay siya in the middle of the lane eh. So, mapansin mo kapag mga curved roads at may motorcycle na may ba ito, let's say dalawang half circle. I think pagandahin na natin. Ayun So, nga po, let's say notice yung mga motorcycles, they switch lanes a lot. So, baka yun nga po yung sasabi nila po, they switch lanes. That contributes to their... hindi siya switch lane. It's still in the same lane, pero yung position niya within the lane nagbago. Yun nga po. So, ano yan eh, kasi ang guidance talaga ay you should use the whole lane. Hindi talaga, if you're traveling fast, as much as hindi ka dapat nag-share ng lane with anyone. Kaya motorcycle ka or car. Kaya yung may mga places na yung nakikita mo yung mga motorcycles ang biblis, tapos nasa gitna sa dalawang sasakyan, no yun. Hindi mo dapat ginagawa yun kasi ang daling magano eh. If something goes wrong, ang daling may mangyari sa iyo eh. Instead, yung guidance sa okay lang na, for example, kung stand still yung traffic, tapos lulusot ka dun sa gitna, pwede yon. Assuming kung tolerated at legal
Kasi yun yung ginagawa ng mga police motorcyclists eh. They go in the middle, ang tawag na doon lane splitting. Yun, relatively safe yun. Kasi alam ko in terms of accident statistics, halos wala kang makikita na ano nun eh. Usually yung sa accident statistics, most accidents will happen kasi may collision sa isang intersection. Yun yung primary na or collision option na kailangan mag-sudden stop. Yun yung ano eh, yun yung common na ano eh, na maraming mga tao na mahilig magpatakbo ng mabilis pero hindi marunong mag-stop. Yun yung difficulty for a lot of drivers and riders. Wala silang ano yun eh. Kung nag-driving school ka, dapat may portion ng driving school na ipapractice niyo how to go to a full stop in the shortest distance possible. May technique for that, actually. So, kaya ano yun eh. Kaya maganda na yung yung driving school na pupuntahan mo, may sariling lote talaga eh. Kasi pag ganun, pwede mong practice yun without causing a possible accident kung nasa labas ka. Ayun, no. Okay, so dito, so if you're riding a bicycle or you're riding a motorcycle, dahil kaya niyang mag-shift from one portion of the lane to the other side, yung effective radius ng path niya will be greater than the radius na taken by a four-wheeled vehicle. So mas mabilis siya. So taga may iwan yan eh. Pag motorcycle, tapos usually yung mga ang napapansin ko kapag curved mountain roads, may iwan talaga sila. May iwan talaga yung four wheels. Tapos usually kaya yung mga ayaw magpaiwan o yung mga four wheels na nahipagkarera sa ibang mga sasakyan, ang ginagawa nila, sila yung mga lumalabas sa yung going outside the lane. Kasi diba, kung halimbawa kotse, tapos gusto mong bumilis through a given road. Yeah. So ang gagawin lang yung mga yung mga kalokohan ng moves na ito yung direction ng one side, ito yung isa, tapos ang gagawin lang mag-overshoot. So pupunta sila dito para lumaki yung radius. Yun yung isa sa mga ginagawa ng mga kotse. Nakikita ko yun eh. Kasi yung pag nagre-relax ako, nagka-travel ako ng mountain roads eh, dahil malamig eh. So yun yun. Yan yung so if you want to speed up, wala kang choice. If you're driving a car, if you want to stay within legal limits, kailangan mo rin i-respect yung speed limits. Yung motorcycles, dahil dun sa effective radius na mas malaki, they can get away with riding faster. Na without having to worry about that much about yung safety. Pero ano yan eh, yung caveat lang dyan, kaya hindi ko rin ginagawa yung super bilis sa ganyan. Usually mga at most parang 10 kilometers per hour faster than cars eh, ginagawa ko. Kasi pag masyado na malaki yung speeds, kung if there's something, ang problema mo kasi kapag may turn, paano kung may debris dito? Tapos nandito sa side na to, hindi mo kita. Delikado yun for motorcyclists and bicycle for cyclists kasi pwede kang mag-crash eh. Let's say may oil spill. Kotse, hindi kasing affected eh. Pero if there's an oil spill tapos two wheels yung sinasakyan mo, delikado siya. So, pag ganyan, slow down. If you can't see where you're going, you shouldn't be driving or riding that fast. Kasi yung ano ba yung mga, hindi ko alam kung sa Pilipinas, ang mga possible na pwedeng tamaan mo pag ganyan, pag nagda-drive ka, aso, pusa, snake. Hindi, alam ko may usa pa rin eh. May mga lugar na may deer eh.
So, or animals, pigs. Kasi minsan may mga dumadaan sa daan. Minsan may matsatsyempohan ka nasa kabilang side, mga baka. Oo. Yeah. So, kaya delikado yung ganyan na. Ang dami ko nakikita na ano na even within city, example, city streets. Let's say may intersection. Oo, sa may stray dog. Diba? Alam mo kung bakit bawal pumarada sa intersection? Paano? Let's say ito, may nakaparada dito. May nag-park dyan. Tapos merong sasakyan na dadaan dito, papasok sa intersection. Siyempre, magdadaan siya dito, di ba? Oo. Ngayon, paano kung ikaw, driver, nandito ka, papunta ka doon? Ang mangyayari, yung sasakyan na to, iboblock niya yung view mo. So parang induced na, ano po, induced blind corner. Oh, blind corner na naman. So, blind corner siya. Pero Ayun. ang dami mo kulit, nakikita ko na pumaparada pa rin sa ganyan eh. Pero pag ganyan, if you're driving or riding a bicycle, slow down. Kasi hindi mo alam kung anong bubulaga sa'yo pag nandyan. For example, what if bata? Di ba, nakawala doon sa hawak ng parents, tumakbo. Di Patay. nakapatay ka. Yun po. Okay, so let's continue with the, ano. So medyo morbid yung usapan. No? So balik tayo dun sa, ano, dun sa next, punta tayo sa next problem, yung number 43. So dito, this is what is the smallest radius of an unbanked flat Flat. track around which a bicyclist can travel if her speed is 29 kilometers per hour and the coefficient of static friction between tires and track is 0.32. So, Uh, so paki-set up. wait lang po. So, ano pa yun? Dito. At Okay. pa-share ng screen. Opo. La. Wait lang po. Hmm. Yun daw. Yun. Okay. Oh. Oh. Okay. So, share. Ayan na po. Nakashare na po. Walang nangyari eh. Okay. Stop share. Share. Pa-share ulit. Wala talaga. Ang nakashare dito yung picture, yung family picture niyo. Ayan, okay na. May lumabas na. Ayan. Okay, so tingnan natin yung number 43. So dito, merong circular curve. So pwede mong i-vary yung radius. Tapos same speed. Okay. Ngayon, yung intuition natin dito, pag malaki yung radius, hindi ko pa na-reach. Anong nangyayari? Yung friction will be less than yung maximum possible static friction. Larger radius, walang problema. Pero syempre, eventually, aabot siya sa point na yung kung saan magfe-fail na yung static friction.
So, anong ano yun? Anong radius mangyayari yun? Given na 29 kilometers per hour at 0.32 yung mu. Ayun. Okay. So, dapat... Okay. So, lumang... So, yun. Paste. Ay, mag-new page. Speed is 29. Pareho rin. So, radius naman daw po yung hanap no? So, Mm. exactly. So, So, minimum radius yan. is what? Oh, oh, oh. Bakit MEX? Ano ba yung X and Y axis mo dyan? Nga po, kaya nalito po ako ng ilang seconds. Nalagay ko po X instead of Y. Tapos yun yung MEY. Teka, hindi ko po ito yun. So, yung balat. So, ando na. Smallest radius. Technically, yung smallest radius po na parang stable yung pag ano niya. Assume na stable po siya. So, Hindi, pag smallest radius, di ba, yung maximum, nangyayari yun kapag yung static friction, naging maximum possible na. Pag tinayo mo palitin, sure na magsiskid siya. yun. Make sense nga po na pag mas maliit yung ano. So, di mag-skid nga po. Sobrang hitid ng ialak ko eh. Pag hindi ito trend. Dito. Wala. So, circular motion, uniform circular motion dapat mv squared over r na siya. Hindi R ngayon yung hinahanap. Ayun lang. Kaya, check ko yung acceleration. Aha! The 29 kilometers per hour will not fool me anymore. I'm no longer susceptible to wrong unit attacks.
In meters per So, second, mga 8. Siguro 8.05. so Yes, 20, okay. so 29 kilometers per hour times 1,000 divided by 3,600. Mga ganun mo, 8.05. 5. 8.06 or 8.1. Tignan mo. So, for Pero ano yun eh, 3 sig fig, so 8.06. And then round off to 2 sig fig. 2.06 meters. Okay, that makes sense. Kaya, pwede paki-recheck. Tingnan mo yung, yung units. Meter per second divided by Ayun, dito. yung radius. Units. Tingnan mo yung sinubstitute mong units. Unit, Magka-cancel ba siya to give you meters? Do the algebra including the units. Meter per second divided by meter per second square. What does that give you? gives me natin. Okay, so, ano po? Pure despair. Mhm. Okay, so 21 meters. So yung question ganito. What if let's say same competition or same ang gusto nating mangyari, we want the same bicyclist to travel at 29 kilometers per hour, same use of S, pero yung competition mangyayari um, sa Mars. So yung Elon Musk Memorial Cup Already, halimbawa. Elon Musk Memorial. Memorial. Okay, so ano ba? So ano yung Mm, minimum radius na kailangan to achieve the same speed? kung G po is in Mars, Hmm? ano pa yung Mars G? Gravitational acceleration. 3.71. Okay. Okay. So dito, sa 3.74. Mhm. So Ayun. using that number, ano yung makukuha mong radius? Ayun. Tapos yung dito. Sandforms. Wala mo. Kung pa yung tissue. Okay po. So, balik. Dito. Aha.
So, ano mayari? Lalaki yung radius or liliit? Dapat lalaki. Dapat ano mo lang. Lalaki dapat. Pero, let's So, see. lalaki yung minimum radius, di ba? Lobo. So, nasa na? Aha. Dito. Dito, let's just copy this. Tapos, okay, so, ah, Okay, pa-share ng ng tingnan mo. external. Min, ay, mag-copy na yun. Yun, tapos, So, R on Mars, G Mars equals 74 meters per second squared. R equals 805 squared over 0.32 plus 94. Oo. So this is equal to, kita na po? ang naka-share yung browser mo pa rin. Ha? 54. Yung Google result mo yung naka-share. So, pwedeng pa-share yung external. 140. Sinare ko na po. Kita po. Stop share po ako. Tapos share ulit. Sige. 54 meters. Yan po. Kaya, okay na. So, around 8.05 square divided by 0.32 times 3.74. So, 54, mga 54 meters, no? So, from ano yan eh? Ngayon, so anong consequences ng calculation natin kung halimbawa gagawa ka ng city with curved roads on the another moon? planet. On another planet. Nga po, kailangan ng change sa ano ba? Kailangan po ng kasi nga yung G nga po very so yung mga curves kailangan pala mas malaki or else magano nga po mag-skid tapos hindi ko fly out in space or something kasi sa real possibility. Actually, depende sa ano no? Depende yan sa magiging gravitational acceleration sa surface eh. Pero kasi yung mga planets na alam natin na ano ba yung mga likely candidates for building extraterrestrial cities would be Moon, Mars. Medyo mukhang malabo yung yung Venus kasi ang taas-taas ang temperatures eh. Tsaka ano nga po, sulfuric acid. So yun lang yung likely eh. Mars at saka Moon eh. Kung may space. Tsaka kung very far out kasi sa mga Titan po, ano na yun, very low pa yung gravity na even lower than the moon. O may ano ko may mga, di ba may moons yung Jupiter na na of comparable pero nadala ko yung problema naman sa kanila masyadong active techtonically. Opo, yung mga ayaw mo. Very volcanically active. So hindi mukhang hindi rin siya okay. Dahil ano yun eh, yung tidal forces from Jupiter eh. Opo. So mukhang mukhang Moon and Mars lang so far. Tsaka kung any, yung baka Titan, pero mas mababa po yung gravity, 1.35. Yung Moon, 1.62. Okay. Okay, so punta tayo sa next na question. So, yung during an Olympic bobsled run,
The Jamaican team makes a turn of radius 7.6 at 99.6 kilometers per hour. What is their acceleration? Wow, so Jamaicans actually participate in the bobsled. I did not know. Pero anyway, so what's their acceleration in terms of G? What? 7.6 meters? 96.6? Okay, that's a lot. Parang fighter jet comparable siguro mo to. So, saan ba? Hindi, Uh, remember, yung 96.6 kilometers per hour, yan yung highway highway speeds yan sa expressway, ah. tapos yun, 7.6 meters. Grabe. Ano ba yun? I think hindi pa naman siya nasa fighter jet. Ano. Pero tingnan natin. So, ilang Gs yan? Oo, wait mo. Nag-crash yung ano ko. May nag-crash. Ano daw? Your has been... Oh, yung NVIDIA driver ko is now out of date. Pero anyway, ano ba? Uh, So, it's ano ba? I'm pretty sure this is fighter jet comparable. Pero anyway, let's see. So, yun nga po. Yung mga fighter jet pala, mga 9G sila. So, I'm pretty sure this one is mga 10Gs at this point. 90, ano po na, 90, halos 97. Taas nun. so, So mababa po yung normal force nila actually. Pero actually, assuming po na flat. Pero actually, yung sa oh, real bobsled, pero nakaganon po sila. Kumbaga nakaganon po yung pag ganun po yung track action nila. Pero, assuming na flat nga po, oh. ayun niya. Hindi, banked hindi ko alam kung nature ng bobsled competitions. Bobsled po parang ganito po eh. Parang sa loob po ng polos. Ganun po pag, So banked din yung path nila. opo, very back. Track. Ayun po, very back. So ano yung nakukuha mo na acceleration? How many Gs? Ayun po, so ano ba dapat? A equals, ano na, V squared over R. You are not fully meet today, Presnick. So, 1 kilometers per hour again. So, ano ba, meters per second? Mga 25, 27, 26.8 siguro. Okay, 26.8. So, 8 squared over. So, this is divided by 7.6. 94.7 meters per second squared equals 9.667. Wow. Okay, So kung 2 sig fig, it's comparable to fighter jets. so mga 9.7 G. Force. Yun nga po hanggang mga 9G. So may sense nga kung ano, extreme sport din siya, no? Oo. So ito na po yung mga 9G, mga 10G po. So I wonder na kaya experience ng mga Jamaican team. So poor them. Extreme sport nga po. So yun Okay. nga. So ngayon ba tayo sa number 45. Yan yung ano yung maganda doon sa 41 to 44
para ma-recall ano yung mga basic na ideas eh. So ito, let's do a two-star problem in number Pero yun 45. nga pala po, I'm quite interested ano kaya ano kaya how much yung G reduction ba kung let's say yung ito nga po yung ano track kumbaga. That would be nice to know. Kung ano ba yung ano Actually, for pareho reduction. kung same speed siya, it's still going to be the same. Huh? Oh no. Nga po, nakasing acceleration lang naman yung ano eh. Ah, Grabe. ano ba yung purpose ng banking? Para sa ano po, hindi po mag-skid nga. So hindi siya magsiskid. Kasi kung wala, hindi kakayanin ng friction alone na i-maintain yung circle. Yun nga po. So, yun na. Aha. Baka mas interesting to. So, nasa Ferris wheel, nasa top part tayo. Tapos, yung speed, so assume natin no, uniform speed, uniform rotational speed. Tapos gusto natin compare ano yung um, normal force. Kasi diba, yung feeling of heaviness, nasa ano yung how much force the seat is pushing the student up. So top. Wait mo. Aha. Okay, so yun nga daw. Parang nakita ko na boto. Oo. Yun nga rin. Ayun, okay. Ano po yung sabihin ng parang airplane na ano ng boto? Ito bang airplane na icon? Actually, di ko rin alam. Parang I see it often. Malamang may explanation yan somewhere dun sa front pages eh. Yung 45, 47, may ganun. 48. So at the top, normal force is Oh.
Yun. So, Okay. 40. fixed yung V. Okay. So, meron circle dito. Yun. Yan. Okay, so ang kailangan natin i-calculate yung normal force kapag nasa top siya ng circle tsaka nasa bottom. Tapos so, energy. Ayan. Given if top. So, given yung radius, given yung mass, So, that means which is so it's part A. So, kailangan natin compare yung normal force at the top sa normal force at the bottom. We also know na same speed. Although hindi binigay, kasi di ba steadily rotating yan. So, dapat constant speed yung situation. actually, Okay. what if i-calculate na lang po ito muna? Tapos, ayun, tama. Ito nga po. Ano ba yung, what is this? Tapos, malaman po natin kung ano ba yung, light. Yun na po. So,
Sa ating mahanap. Fn. Ito yung before. Ito yung after. Teka, the student feels lighter where, at the top or at the bottom? So at the top, sige. Two months. So twice the speed. Teka, yung letter C, ano yung F1 prime niyan? Hindi ko naiintindihan ano yung yung sinulat mo diyan. Ano yung notation na to? Nag-introduce ka ng new ano eh, di ba? So ano yung F prime? Kaya kailangan talaga na-define yung notation eh, or gamit ka ng notation na ano. Yun naman yung sa ano, yung first equation mo, let F be equal to mv squared over r. So what does F represent? Pwedeng ano, yung sa C kasi, yung C at saka D, hindi ko naiintindihan kung ano yung reasoning na nangyari. Hello? Hello, nakamute ka ba? Nakamute ka. Bro, So, nakamute pwede ako. pa-unmute. Ayun. Anong Alam, ginawa mo sa letter C? Ano yung setup? Hindi ko naiintindihan yung ano dyan. yun nga ba, yung velocity naging ano po, twice yung original velocity. So, dito, Hindi. Ano yung F prime? Ano yung
Tapos paano naging, ano yung 4,444 newtons? Hmm, yung F prime po ito. Pero when V is 2 times yung 2V. Pwedeng So, i-the rules mo siya. Kasi yung number equations, gamitin mo yung mag-new page ka na. Kasi yung pag tinry mo pagkasya yun dyan ng kakitid na ganyan kaliit na space, mahirap maglagay mag-add ng explanatory text. known text. So, new page. Tapos i-cut and paste mo yan. Tapos add more space. Na ganito. Every symbol, lagyan mo ng explanatory text. What does each symbol mean? In words. Tapos paano naging F prime is di ba yung ginagamit natin, yung terminology natin ay net force para nagmamatch dun sa ano. So, net force on the student. Um, Tapos, yung when the speed is double. Okay, so, net force, ito. Ngayon, yung mv squared over r, ano yan? the So, ori yan yung, or that's 4 times f, di ba? So that was 4 times f. Tapos pakita mo yung substitution. Equals 4 times 111 newtons. So, yan yung net force. Ngayon, yung Fn top, yung symbol na ginagamit mo dyan, is that, tingnan mo yung Fn top dyan. Tapos, tingnan mo yung sa yung tanong, yung sa letter, di ba, what is the magnitude B at the lowest point? Yung sa C, ang tinatanong ay, what is the magnitude if the wheel's speed is doubled? So, highest point, yung Fn. Ngayon, for consistency, yung normal force at the top at yung normal force at the bottom. Ano yung notation mo for the normal force at the top, normal force at the bottom at the start? Kasi di ba may before and after ka. Mhm. So, I suggest gumawa ka ng notation na nakadistinguish yung before and after.
So Fn top, lagyan mo prime. Kasi yung prime yung symbol na ginagamit mo for after doubling the speed. Yun. So Fn prime top, tapos Fn prime bottom. Kasi after, ano to eh, consistency of notation yan eh. So, kung walang prime, gamitin mo siya for before. Tapos yung may prime, yung after. So, for example, yung V prime is 2V. Ano yun eh, useful yung ganyang, yung may separate, meron kang notation for yung before and after. Yung isang possibility na ginagamit ng iba, instead of primed and unprimed, ginagamit na may bar at saka wala. So usually yung notation of prime and prime, ginagamit siya sa before and after. Opo. So yung before, yung V, yung after pag 2V. So yung sa letter C, yung kinalculate mo, Fn top, that's Fn top prime dapat yan. Instead of Fn top lang. Kasi yung Fn top, reserved na siya for yung given. Opo. So, pakisulat lang. Fn top prime. Mhm. Tapos Fn prime. Yung sa D, okay, Fn prime bottom. So, okay na. Kasi yan yung kapag twice V, yan yung normal force at the bottom. Yung sa C, lagyan mo na ng prime. Yun. Teka, nasulat mo na? Parang hindi nag-update eh. So, Fn prime top equals 223 newtons. Opo. Okay, hindi nagbago kasi. Ayan, okay na. So, ayun. So, okay na to, no? Opo. Next, punta tayo sa number 46. Number 46. Mhm. Yun. So, ito, what are the forces from the seat acting on the officer? Mhm. Sino kaya? Yun. Police officer daw. Okay. Mhm. So, free body diagram. Opo. So, what are the forces acting on the officer? Tapos,
V is so, so, Yun. choose can switch Nangyari. Kita na mo? mukhang hindi nag-update yung screen. Nga po, parang may nangyari. Wait lang mo. Kaya mo, copy paste man lang. Wait lang mo. I will restart sorry na. Ah, yun. Ito mo, kita na mo. Uh, Ayan, Kaya mo. okay na. Nandiyan na yung question. Ba't kaya ayaw minsan? I wonder. So, Naglalag, baka yung server yung naglalag, pwede rin mo. yung Zoom server. Kasi parang wala naman akong na-experience sa ganyan sa ano eh. Di, naka-off naman po yung VPN. So, it's not that. Okay, ngayon, Off ba? Okay. Oo. sige, tuloy mo yung setup. Tapos, so, the force from the seat acting on the officer is so ang magnitude ay tapos yung angle.
Sa shooting. Yes. Mm. Uh-huh. Yun. Mm-hmm. Yun. Therefore, total friction is increased. Okay, so in total, the friction comes on over. Teka, hindi siya, teka, kuha ko ng screenshot ko yung screen mo. Ito yung data na nasa screen mo. May sinunod ka na ba aside from that? Oh, Yan yung ano, yan yung lumalabas sa screen ko eh. Yung sinay ko sa messenger. So, walang nag-update. wala. Okay, wait lang mo. Try ko yan ulit. Again, share. Ha? Hindi na-copy. Pwede ano, totally stop sharing your screen muna. Sabihin mo ako kapag nag-stop ka ng sharing.
Top share Alt S. Okay. Ngayon mo. Ngayon, okay, so nag-stop na. Ngayon, share the screen again. Kung may delay talaga siya eh. Or minsan nagsistop siya ng pag-update. Kaya check mo ng ano. Zoom does not update screen share. Ngayon mo. Blacks. Ayan, okay na. So, yung MAX is wait, bakit may FS Max? Mhm. Di ba ang pinag-uusapan? Seat. Kung ikaw yung police officer, nagda-drive ka ng kotse, ano yung forces preventing you from moving up and down and side to side? So yes, may friction, pero hindi lang naman yun eh. Di ba may seatbelt? Tama. So kaya ang tanong dito ay, what are the forces acting due to the seat? Kasi aside from yung possible na static friction between the police officer's butt, back, tapos yung contact surface, pwedeng may forces pa from the seat belt eh. And all of those are forces from the seat. Pwedeng friction from contact, tapos meron ka pang forces from the seat belt. Kaya hindi dapat ano yan eh. Huwag kang gumamit ng FS Max diyan. Pansin mo walang USMG dito. Tama. So ang gawin mo lang diyan ay MAX is F horizontal from the seat, tapos F vertical from the seat. So yung vertical forces included na doon, pati normal force. So so wag so wag mong tawagin ng FN. Tawagin mo na F seat vertical, F seat horizontal. Tapos MG, syempre. Tapos MG. So, yan lang yung forces. Instead of normal force and friction, you have total vertical forces from the seat, total horizontal forces from the seat. Yan yan. Okay. So F seat vertical equals mg, tapos F seat horizontal is mv squared over r. Okay. So, it's just like that pala. Kala ko parang, kaya ang hirap kaya na po na to. Kasi parang may road pa, tapos may ano. Diba? Total forces yan from the seat eh. So, hindi mo na i-separate into individual forces. Opo. Tapos nandito. Okay? So, kung gusto mo makuha yung F seat, anong kailangan mong gawin pag na-compute mo na yung mga yan? Yung ano nga po, Pythagorean theorem. Okay, so Pythagorean theorem. Tapos ano yung radius of the turn is 300 meters, di ba? Yeah. So, may makukuha ka ng sigot in newtons for the components.
So Pythagorean to get the net force. Tapos yung direction, paano naman mo kuha? Tangent po. Okay, so okay. So yan, sige, skip na tayo dun sa ano. Yung expression naman for the direction. Tangent is so tangent of theta is or tangent inverse of Wait, what? teka, ang kinakalculate natin forces from bakit horizontal over vertical? Di ba we measure always from the horizontal? Okay. So, dapat vertical nga. Uh-huh. Kasi opposite over adjacent eh. Mali. 539. In radians ba? Degrees. In Degrees po. degrees para mading interpret. Oo. Hmm, 539 over 90. Kaya check natin yung horizontal. Yung horizontal force ay 55 kasi hindi ko kinumpute yan eh. Times 22.2 square divided by 300. Ni- so 90.35 but 53. 55 times 22.2 divided by 300, 90.35. Tapos, yung 55 kilograms times 9.8. So, 539. Ngayon, vertical over horizontal. Okay, so 80 point something. Okay, sige. Measured from the horizontal axis. Okay? So, mukhang tama naman siya. And instead of using that, what if ang hindi binigay sa'yo yung values? Gusto lang express Fnet at saka yung theta in terms of the variables. Okay, anyway, yan, tuloy natin yan next time. At least ito kita mo na paano gawin yung, yung may concrete values eh. What if formula na lang instead of being given, so that instead of being substituting the numbers. Kasi Oo. ano yun eh, ang advantage ng formula, may ma-analyze natin for patterns. Like, anong mangyayari kapag lumaki yung radius? Anong mangyayari sa angle kapag lumaki yung radius or bumilis yung speed and so on. Opo. Okay? Kasi 7:05 na eh.
So, yun yung homework mo dyan. Gawin mo pure using yung formulas lang. Or expressions in terms of the given without substituting the values. Opo. Okay? Anyway, we'll meet again on Thursday. So balik calculus ulit tayo, and then balikan natin to this next Sunday. Ano to eh? I think pag sa circular motion, given na ang paulit-ulit na nagpapakita yan, it's worth doing a thorough job dito sa portion na to. Kaya we'll be doing many of these problems. Kasi umuulit at umuulit siya eh. Okay? Opo. So, see you on Thursday. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye po.